Ito ba ay kapanipaniwala? Dapat bang paniwalaan itong sinasabi ngayon ni dating Undersecretary Bersamin? Kung di ako nagkakamali, pamangkin yata ito ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa di umano ay insertion ng Office of the President. Pakinggan nyo itong report na ito kasi kailangan ho nyo marinig at nasa inyo kung maniniwala kayo hindi, pero ito naman ay parte ng ating obligasyon sa paghahatid ng mga balitang nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan. Muling lumutan ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasakot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanomalyang flood control project. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA, si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025, nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ilang araw lang yan bago ikaapat na State of the Nation address ng Pangulo. Mahiya naman kayo. Na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, idinawit ni dating Congressman Zaldico Ayan, sa isang ang video balitang yan, si Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman ayon sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Si Undersecretary Bersamin at si Education Undersecretary Trijib Olivar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pero hindi pa kanya ito sasagot o magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatag ng Bersamin na sasagutin ng Apo ang mga alegasyon sa takdang panahon. Yun. So, Apo ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, si Yusek Bersamin. Alam niyo yung trabaho ng Presidential Legislative Liaison Office, PLLO. Actually, cabinet position yan. Siya po yung tulay between Congressman at Senado sa Office of the President. Kaya nga PLLO. Pag mayroong gustong proposed bill ang Malacanang, idadaan sa PLLO, irerekomenda sa Speaker at irerekomenda sa Senate President. Kung ano man ang update ng mga proposed bill ng Kongreso at Senado, iyan ay nakukuhang record ng PLLO under ni Yusek Bersamin. Then ire-report sa Malacanang. Ibig sabihin, tulay siya sa anumang mga proposed bill, budget, anumang klaseng pinag-uusapan sa Kongreso. Kasi kaya nga, PLLO, Presidential Legislative Liaison Office. Mayroong opisina. Yung opisinang yan, kung yung mga gunita, yan yung nasa likod ng session hall. Na tuwing pupunta ang Pangulo, lalo na pagka-SONA, doon siya, yun ang temporarang kanyang opisina. Kasi Office of the President. Kaya nga, Presidential Legislative Liaison Office. Yan ay extension ng Office of the President na nagmo-monitor at kumakatawan sa Office of the President doon sa gawain ng Kongreso at Senado. Sa Senado, meron din opisina yan. Ganun ka-influensya yun. Hindi pangkaraniwang posisyon. Hindi lang masyadong alam kung ano yung trabaho, pero mabigat yan. Dahil kasi yan ay may direktang ugnayan sa Speaker at sa lahat ng Congressman. Minority at majority group. Ganun din sa Senado. Nare-respeto yan. Okay? Ganun ka-influensya dahil yung palay apo ni dating Executive Secretary Bersamin. So itong isyong ito at yung mga Bersamin, nabuhay na naman ang usapin. Doon sa report, sa takdang panahon daw, ay willing magsalita ang mga Bersamin at ang kanyang apo. Ngayon, kung ito ay nagagamit at ginagamit at napapagamit sa isyu ng pamumulitika, ibang isyu yan. Alam naman natin, until now, kahit tapos na yung impeachment, kahit hanggang ngayon wala namang nakikitang matibay na ebidensya laban sa Pangulo, pero punong-puno ng akusasyon, paratang, panghusga, at marami pang iba. Pero hindi naman ho yan uusad kung puro salita lang, kailangan dokumentado.
dapat may dokumento. Wala eh. So ano man yung paratang na ang Pangulo'y corrupt, ang Pangulo ay may kinalaman dito, eh hanggang ganun lang yun, kung walang dokumento. Iyon ang budget, ano ba yan? General Appropriation Law, hindi naman magiging basihan yun. Kasi kahit sinong presidente, pumipirma ng GAA. Walang presidenteng hindi pipirma ng GAA. Kasi ang General Appropriation Law, yan yung batas at na budget na taon-taon na ginagamit. Sino presidente hindi pipirma ron? Di pinabagsak mong gobyerno. Kaya yung nagsasabing pumirma ang Pangulo dun sa GAA, yun na yung ebidensya, ay malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Kahit ang Korte Suprema hindi pwedeng sabihin mali yung pagpirma ng GAA. Kasi yun ay obligasyon ng kahit na sinong presidente. Ginagamit lang sa panlilinlang nung hindi nakakaintindi o nakakaintindi man, binobola nila yung kanilang taga-suporta. Nasa oras daw pumirma ng GAA, yun ay ebidensya sa korupsyon. Kalokohan. Iba yung GAA kaysa sa korupsyon. Specific yung budget sa under GAA. Di ba? Yun po yun eh. Eh hindi nyo alam. Eh di kaya puro kayo salita lang. Walang dokumento. So ngayon, aabangan itong galaw na ito ni Bersamin. Kaya bang patunayan ito ni Bersamin? Kasi kung text message lang, hindi ko alam kung matibay na ebidensya ang text message. Kasi ang korupsyon ay dokumento at testigo ang pinag-usapan sa korte. Ang text message madaling gawin ng kahit sino. Di ba? Pero kung walang dokumento na talagang nagtanggapan ng pera, nagbigay at nag-receive, sino tumanggap at sino ang sino tumanggap, sino nagbigay, mahirap patunayan yun. General statement, general accusation, garbage yan. Para sa aking paniniwala. Tanong nyo sa mga abogado. Tanong nyo sa mga retirado at active na mga justices ng ating korte. Ang akusasyon, paratang, without document, without testigo, walang testigo, witnesses, garbage po yun. Basura yun. For publicity, for political operation, ayan ang ginagawa ng mga political operator. Kasi panahon na ngayon. Kung noong mga nakaraang taon, naging normal lang sa kanila ang siraan ng siraan, ngayong panahon ito, mas titindi kasi malapit na ang susunod na eleksyon. 2028 presidential, vice presidential, senatorial at local election. So in other words, politics is politics. Mainit only in the Philippines. Ayan. For your information only. Ang opinion at pagpapahayag ng aking mga channel ay base sa nangyayari. Lagi kong inuulit yun. Walang fake news dito kasi alam ko ang masamang epekto ng fake news. Sayang naman yung pagiging media ko ng 38 taon kung papatol tayo sa fake news. Ang nagsasabi ng fake news kasi tinatamaan kayo. Walang ibang argumento sila.